Bawat taon may budget. Bawat taon may proyekto. Pero bakit bawat taon binabaha pa rin ang Pilipinas? Ang sagot, maaaring nagsimula hindi sa ulan, kundi sa papel. Hindi bago ang salitang budget insertion. Matagal na itong ginagawa, kahit bago pa ang martial law. Noong 1946 hanggang early 1970s, may kapangyarihan na ang Kongreso na baguhin ang budget. Pero noon, maliit lang. Local, limitado. Pero lahat yan nawala noong martial law. Walang Kongreso. Walang insertions. Isang pirma lang, aprobado na ang budget. Pagkatapos ng EDSA, bumalik ang Kongreso. Bumalik din ang kapangyarihan nilang mag-insert. At dito, nagsimula ang tunay na problema. Noong 1990s, naging systematic ang insertions. Hindi na paisa-isa. Hindi na tanong kung may makukuha ka, kundi gaano kalaki. Dito pumasok ang PDOF, torque barrel. Bawat mambabatas may parte. Bawat parte may proyekto. Flood control ang paborito. Bakit? Kasi mahal, malawak, at madaling itago ang substandard. Sa papel, kompleto. Sa ground, invisible. Noong 2013, sinabi ng Korte Suprema, illegal ang PDOF. Akala na marami, tapos na. Pero hindi nawala ang insertions. Nagpalit lang ng pangalan. Parang baha lang. Ag hinarangan mo sa isang lugar, lalabas sa iba. Ang flood control, pangmatagalan. Hindi agad makikita ang resulta. Perfect para sa palusot. Pag binaha, hindi pa tapos ang project. Pag nasira, natural calamity. Pero ang totoo, may pera, may plano, may degree ang gumawa. Ang kulang, integrated. Ano ang posibleng mangyari next? Posibleng mangyari ang tatlo. Mas lalakas ang public pressure. May investigation, pero piling tao lang. Magpapalit ng termino, pero hindi ng sistema. Dahil ang insertions, hindi lang problema ng tao. Problema ito ng estruktura. Hindi kulang ang budget ng Pilipinas. Ang kulang ay hustisya sa paggamit nito. Kung ang baha, paulit-ulit, baka hindi na kalikasan ang dapat sisihin. Ang tanong, hanggang kailan